Sige lang, okay na. Good day guys, and for today's video, Honda XR Moto 5 Fi ay bibigyan ko yung idea kung paano mag throttle body cleaning DIY guys ha, DIY. So ngayon, para mas natin trabaho, kailangan baklasin natin ang kanyang mga fairings. Mas maigi baklasin lahat natin na ang kanyang buong cover guys, no, para walang sagabal sa pagkuha natin sa kanyang throttle body. Syempre may mga bolt yan, natatanggalin natin sa ilalim, 2 screw bolt, mga bolt sa loob at labas ng ating fairings. Para mapabilis ang ating trabaho at hindi na magkaroon ng paghaba pa sa oras, kailangan magicin na natin ang pagbaklas ng ating cover. So ayun guys, nabaklas na natin ang kanyang buong fairings. Lahat ng mga fairings na nakasagabal sa pagtatrabaho natin sa kanyang throttle body ay baklasan natin. Ang pinakauna natin gawin guys ay kailangan tanggalin muna natin ang bolt sa kanyang air cleaner. So may 2 bolt yan na 6mm magkabilaan. Ang gagamitin nating tools ay L-wrench na 10mm. Depende sa inyo guys, pwede rin back wrench, pwede rin T-wrench. As long as mabunot niyo ang 2 bolt na magkabilaan sa ating air element box. Okay. So, siyempre kapag makuha natin ang 2 bolt, next ay pwede natin hugutin ang 2 socket sa kanyang throttle body. Yung kanyang socket sa kanyang injector, yung tinuro ko guys, at socket naman sa kanyang TPS. Para pabunot yan ay kailangan pindutin natin ang dulo. So, yun, ganoon lang kadali. Para mabunot natin ang socket ng kanyang injector. Next naman ay ang socket na naman ng kanyang TPS. So, medyo may kahirapan ng konti ang pagbunot ng kanyang TPS sockets guys. Dala na rin. First time pa itong na-throttle body cleaning. So, para masagawa natin ang pagbaklas ng kanyang socket na hindi masira, kailangan alalayan natin ng flat screw. So, sikwatin natin guys gamit ang maliit na flat screw. So, yan po ang paraan para hindi masira ang lock ng ating TPS socket. Kapag nakainkwentro kayo na mahirap sang tanggalin at napaka-tigas. So, alalayan na natin ng kaunting sikwat yan ng dahan-dahan. Huwag nating madaliin. Ang importante is hindi masira ang socket ng kanyang TPS. So, yung socket naman ng kanyang injector guys ay napakadali lang bunutin. No? Napaka-smooth. Ito lang socket ng kanyang TPS na medyo may katigasan. Pagkatapos mabunot ang 2 socket, next naman iluwagan natin ang bolt sa kanyang throttle body. So, gamit pa rin ang ating L-wrench na 10mm. So, 2 po ang bolt ng kanyang throttle body guys ha. Magkabilaan yan. Magkabilang pisngi. So, luwagan lang natin. Since ito ay una pang baklas, expected na matigas talaga ang bolt ng 2 ito. So, yan guys. Oh, so, since nahirapan tayong luwagan, lalayan mo natin ng kaunting star screw ang dulo ng ating L-wrench. Yan, luwag na. Lipat naman tayo sa kabila. Dito naman tayo magluluwag sa kanyang bolt sa kanyang throttle body. O sa kanyang intake manifold. Pwede rin back wrench, pwede rin socket na maliit. As long as hindi magkaroon ng pag-loose thread sa ulo ng ating bolt. So ito, matigas nito guys, no? Kailangan natin alalayan din ng tools sa ibabaw ng ating L-wrench. Yan. So ang ginamit ko ay flat screw. So, pagluwag ng bolt sa ating throttle body. Yun no, di ba? Ang tigas. Ito motor mo sa ina sa mga 4 years na mayagit is no, at never pa itong nabuksan. Next is luwagan natin ang clip ng ating air element box para mabunot na natin siya guys. So sabay sikwat. Tapos yung hose niya na connect sa kanyang makina o better hose ay tanggalin din natin. So yan guys, yung mga hinila ko no, at sinikwat ng ating flat extra screw. Yan po ay breather hose. So yun, tanggal na siya. So, nakita natin ang ating throttle body, no? Ngayon, silipin natin ang bunganga ng ating throttle body, guys, kung gaano na baka itim ang laman nito. Yun, no? Klarong-klaro. Meron pa mga likabok na galing sa ating air element box. So, nito talaga siyang linisin. Since ito ay never pang nabaklas, sabi ni owner. So, yan. Kunin mo natin yung alikabok, guys, gamit natin daliri para hindi pumasok sa ating cylinder head. Next naman, ang gawin natin is tanggalin ang 2 throttle cable. So, dapat guys, tandaan nyo kung saan nakaposisyon yung mahabang cable at yung maikli. Yung mahabang cable is nasa unahan yan guys ha. Kasi yan po ang humihila ng ating spring. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag nating return cable. So, yung may maikling dulo guys. So, ano lang, i-unlock lang natin yung nut sa ilalim ng kanyang cable. Tapos, pwede natin siyang ilain palabas. Ganun lang po kadali kung paano natin
uninstall ang kanyang throttle cable. Sino din na procedure sa kabila guys. Ganoon din ang paraan. I-unlock din natin ang kanyang bolt na may kasamang nut para ma-pull out natin ang kanyang throttle cable. So yun paikot-ikotin na natin. Kasi kapag pinaikot natin yan, unti-unting area yung nut sa ilalim at ma-pull out natin siya sa kanyang kalalagyan. Tapos Okay. pull out natin ang dalawang cable guys, ang next naman natin gawin is tanggalin natin ang kanyang dalawang bolt sa kanyang intake manifold. So yun, kaya naluwagan natin siya, ngayon pwede na natin siyang tanggalin. So malambot na yan guys kasi naparsyalan natin ng pagluwag dalawang bolt na yan sa kanyang intake manifold. So yun, napaka aliwalas na guys kasi nabaklas na natin ang dapat nating baklasin sa kanyang throttle body. So, syempre ko ikaw ay bago pa lang sa channel, kung sa tingin mo bidyong itong ginawa ko ay malaking tulong sa inyong pag-DIY at pag-ayos na inyong motorsiklo, ay syempre huwag ka lang mag-like at subscribe at pakipalo na sa ating Facebook page kung sa Facebook page ka nakapanood. Maraming salamat. So, yan guys, natanggal na natin ang kanyang buong throttle body. Ang natira na lang ng iba ay kanyang fuel injector, So, sa part sa fuel injector guys is medyo mahirapan tayong tanggalin yan kasi ang kanyang lock is nasa ilalim mismo ng ating throttle body. At mahirapan tayong i-access, pindutin para ma-pull out natin ang kanyang fuel hose. Ang gawin natin is tanggalin na lang natin mismo ang kanyang buong injector. Tapos huwag natin kalimutan takpan ang butas ng ating cylinder head guys para maiwasan natin mapasukan ng mga dumi na galing sa labas, para maiwasan natin magkaroon ng loss of compression ang ating valvula. So ang gawin natin guys sa itong sinabi ko is tanggalin na natin ang bolt na nakatuck in sa ating fuel injector. So meron siyang 6mm na bolt na may nut sa ilalim. So na lang ang tatanggalin natin guys para ma-pull out na natin ng buo ang ating throttle body. So sinabi ko kayo na meron niyang nut sa ilalim ang ating bolt na tatanggalin guys. So, kailangan natin siyang alkontrahan ng 10mm din na open range or back range. Kasi hindi siya nakatrade po sa ating throttle body. Kasi po, plastic lang po ang ating throttle body guys. Plastic lang sa atin, hindi siya alloy. So, ang pagluwag natin is counterclockwise. So, yun, naluwagan na natin siya, Pwede natin siyang tanggalin. Yun, medyo may katigasan din. Kasi, first time pang nabaklas ang kanyang throttle body, ika nga. So, natanggal na natin ang kanyang bolt at siyempre, kailangan natin hawakan yung nut sa ilalim. Ayun, tanggal na siya. At siyempre, shoutout sa ating mga suking tagapanood natin sa YouTube channel at saka Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Natanggal na natin ang bolt at pwede natin bunutin ang ating buong injector. So yun guys, nabunot na nga natin, Tatanggal na nga rin natin ang kanyang buong throttle body. So ito na yan ang buong tsura ng kanyang throttle body guys at pwede natin siyang paghiwalayin. Pasensya na, hindi ko lang pakita sa inyo kung paano paghiwalayin ang dalawa. Basta meron kayong makita ang dalawang bolt na yan guys, yung dalawang butas. Yan po ang ating tatanggalin. So lilinisin natin ang kanyang intake manifold. So ang intake manifold guys, intake manifold pala niya, ulitin ko lang, yan po ay plastic. Kapag nawakan nyo na yan po ay plastic at hindi alloy. Siyempre, ang ginamit natin panglinis sa ating intake manifold at saka throttle body is carb cleaner siya guys, So, Kobe po ang kanyang brand. Dahil itim ang kulay ng ating intake manifold guys, matik natin makita masyado ang linis sa loob ng ating intake manifold. At ito naman yung silalim ng mga kulay itim-itim, yan po ang dumi na nakatingga sa loob ng ating throttle body. So, yan po ang resulta ng ating paglilinis sa ating intake manifold guys, mga kulay itim-itim. Para mas malinis siya ng tuluyan ay kailangan natin bugahan ng hangin. Tapos mabugahan ng hangin ay kailangan punasan natin ng kaunti gamit ang basahan guys. Yung kalooban mismo, yun, di ba? Nakikita natin na malinis na ang loob ng ating intake manifold. Pagkatapos nito ay siyempre ang sunod ay nilinisin ang kanyang throttle body o TB. So yun, maliwalas sa tingnan ang loob ng kanyang intake manifold. Ayos.
Ito naman guys, ang ating lilinisin ang kanyang throttle body. So yun, klarong-klaro ang kulay itim ng kanyang throttle body. Yan po ang mga tumitigang na gasolina. So, tuntiin na natin ang paglinis ng ating throttle body guys. At dandahanan na natin ang pagbuga ng ating carb cleaner. So, kita nyo naman, diba? Yung mga tumutulong kulay itim, yan ang dumi sa loob ng ating throttle body. Since itong motor ni Bossing ay 4 years may git na hindi nalinis, so yan po ang na-impok ng mga alikabok, dumi sa kanyang throttle body guys. At syempre, kapag tayo ay naglilinis ng throttle body, mas maganda na bago din ang ilalagay nating air element sa kanyang air element box. Para kompleto sa arikados ang ginhawa na mangyayari sa loob ng ating throttle body. At syempre, malinis ang pasok ng hangin sa ating throttle body guys. Yun, di ba? Medyo pumuti-pumuti na rin ng kaunti. At mas maigi, isibukan natin yung may spring guys. Para yung dila-dila niya sa loob ng ating throttle bodies, maka-open siya. At yung paglinis natin is maka-penetrate agad yung mga dumi sa kabilang bahagi ng ating throttle body. Yun, no? Kita nyo ba nyo? Parang tinwist ko sa tagiliran. So, yung lagyan ng cable. Para ang purpose nun, para makabuka yung dila sa loob ng ating throttle body, guys. Tapos, kapag nilinis natin siya, is yung mga dumi-dumi naman is mahuhulog sa kabilang pisngi. Yun, no? Diba? Kahit kayo, kaya nyo mag-DIY, napakadali lang talaga, guys, kapag nakita nyo ang video ito. Ulit na pumunta sa mga shop, no? Ito lang naman ang ginagawa natin, no? Binugahan lang natin siya ng carb cleaner. At wala na tayong ginawa pang iba. Yun. So, yun, no? Malinis, no? Kitang-kita nyo naman ang development na ginawa nating paglilinis sa ating throttle body. Dandahan lang. Kahit isang botilya mo, ubos nyo, goods lang. Ang importante is malinis natin ang ating throttle body at saka intake manifold. So, siyempre, kailangan bugahan natin ng hangin, guys, no? Para kompleto sa arikados ang paglinis natin ng ating throttle body. At mabilis ang kanyang tuyo kapag binugahan natin ng hangin. Pang pinali ng ating paglinis, guys, ay siyempre gagamit na naman tayo ng basahan na malinis. Yun, no? So, ganun lang po talaga kung paano mag-DIY o maglinis ng throttle body sa inyong Honda XRE 125 na FI. So, yun na po ang kanyang hitsura, guys. Maaliwalas na, no? Wala na yung maitim-itim sa loob ng ating throttle body. Wow! So, pagkatapos nito ay siyempre pwede natin ikabit ang dalawa. Tandaan nyo lang yun kung paano nyo binaklas ang dalawa o pinaghiwalay. Yun din pala paraan kung paano nyo ibalik ang dalawa. Total may guide naman yan, guys, no? At hindi yan pwede mabaliktad. At hindi rin yan mabaliktad. Kasi dalawa lang ang bolt ng ating throttle body at saka intake manifold. Tapos, pagbalik natin sa dalawa, guys, i-check natin na yung o-ring niyan, guys, no? Sa gitna. Yung kulay itim is dapat hindi yan bumuka. Dapat nasa tamang posisyon po ang ating o-ring. Para mawasan natin magkaroon ng singaw sa ating intake manifold at saka throttle body. So, paghigpit naman ito, guys, no? Clockwise, tapos tama lang paghigpit. Huwag natin sobrang higpitan at wala din masyadong maluwag. Yung tama-tama lang yun na hindi mahulog ang ating bolt at hindi mapuputol. So, yun lang po talaga, guys. Napakadali lang po mag-DIY kung paano maglinis ng ating throttle body. So, yun. Higpitan na natin siya. Tapos sa kabila, higpitan din natin. So, ito na, guys. Tapos na. Ganun lang, oh. Diba? Napakalinis na ng ating intake manifold at saka throttle body. So, pwede natin siya ibalik sa kanyang motor. Ang next natin gawin is ibalik natin ang kanyang fuel injector. So, syempre ito lang sinabi ko, guys, kung paano binunot, ganun din ang paraan kung paano natin siya ibalik sa kanyang kalalagyan. Unti-unti lang ang pagpipisil. Unti lang natin idiin, guys, no? Kasi medyo may katigasan yung kaunti
Dahil yan sa o-ring ng ating injector. May o-ring kasi yan na maliit, no? Yan po ang nagpe-prevent na mapasukan ng mga alikabok sa loob ng ating intake manifold. So kapag tumapat na yung lagayan ng bolt, saka nyo ibalik ang kanyang bolt, guys. At yung bolt naman ang magpa-final magdiin sa ating fuel injector o magpapaon sa ating injector sa ating intake manifold. So yan po ang magpapinali kapag mahigpitan natin ang bolt na yan. O, di ba? Ano lang. Konti na lang at matatapos na ang ating pag-DIY. Amazing! So malaking tulong ito, guys, no? Lalo sa mga malayo sa mga shop at nagpaplano mag-DIY sa pagbaklas assemble ng total body ng inyong motorsiklo. At syempre para makatipid na rin sa libor, no? So yan, nagpitan natin. Pwede na natin tanggalin yung basahan na tinakip natin sa butas ng ating cylinder head. At syempre punasan natin ng kaunti-kaunti yung mga sa gilid-gilid lang, yung mga kaunting alikabok. So yan, ibalik na rin natin ang dalawang bolt na tinanggal natin, guys. So na kasamang plate yun, no? Plate letter C na plate. Yun. Tapos ibalik natin ang dalawang bolt. Pawakan natin kay busing para hindi tumagilid yung total body natin. At may lagyan natin ng tama ang ating dalawang bolt. Sa kabila naman, palagyan natin kay busing ang isang bolt. Siyempre, ang paghigpit natin ay magkabilaan para balanse lang ang paghigpit ng ating total body at hindi siya tumagilid. So, yun na nga, guys. Install na natin. At magkapalit din tayo ng bagong air element, guys. Yan ay nasa mga 300 plus daw, sabi ni Busing. Yan po ay genuine. Para kompleto sa arikadas ang ating pagtrabaho ng ating motor, guys, no? May bagong linis ang total body at the same time bago ang ating air element. So, ibalik na natin ang ating cable. Unahin natin yung maikli ang dulo, yung sa return. So, unahin natin yung return, guys, ha. So, medyo kinalawang na rin ang kanyang cable. At sinadjust ko kay Bossing na mas mahigi na magpa-reserve na rin or bumili na rin ng bagong total cable. Kasi biyahero pa naman si Bossing, guys, no. Baka maputulan siya ng cable sa daraanan. Since itong cable ni Bossing is sobra na rin sa 4 na taon at sapat na rin ang kanyang edad para magkapalit na tayo ng bagong cable. At naramdaman din ni Bossing na medyo tumigas na ang ating throttle cable, no? At doon, na-discover natin na kinalawang na siya. Hindi na natin siya pwede pang kumpunin o lagyan ng oil, no? O kailangan nating i-recycle. Mas maigi since medyo kinalawang na siya, indication na niya na nagkaroon na ng problema ang kanyang makable sa loob ng ating insulator. So, mas maigi, guys, is bumili na talaga ng bago, no? Mahirap na, baka maputulan pa tayo sa daraanan, di ba? So, nabalik na natin ang isang cable. Next naman, yung kanyang main cable, guys. So, paikotin natin pataas hanggang maingat-angat. Tapos, sabay lock gamit ang 10mm na open range. So, syempre, pagkatapos ito, guys, ay balik na natin ang mga tinanggal natin na socket. Yung TP socket at saka yung injector natin. Socket ng ating injector. So, lipat tayo sa kabila. So, dito, guys, yun, diba, tinanggal natin yan kanina. At hindi naman kayo dyan magkamali kasi maliit at saka malaki ang socket na yan. Hindi kayo malilito or mabaliktad ang dalawang yan. Kasi yung sa injector is maliit ang socket. Yun yung wala pa na socket is ang kanyang TPS. So, yun, kabit na natin. So, paandarin na natin ang kanyang motor. Let's go. O, natin ang susi muna. Start. Yun, no? Malakas na ang pwersa ng ating motor. At syempre, guys, para mas lalong lalakas yan ay kailangan magpalit din tayo ng fuel filter. Yun, para mas maganda ang pasok ng gasolina sa ating injector. Madagdagan ang lakas ng ating makina.
Ano gudi tayo gusto mga tagak mo. Oh, naputol na pagin gamay. Yun lang guys, na sana may natutunan kayo sa ating DIY at siyempre wala na po panglinis ay carb cleaner. Maraming salamat at siyempre shout out sa ating napakasipag na mekaniko at ating customer. Ride safe. God bless. See you sa aking next video. Ayos. Today's video, Experiment to 5 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo guys, ito daw ay nagkaroon ng Logitech. Nung pinacheck nito sa unang mekaniko, ang hatol daw ay connecting rod. Ngayon, pakinggan natin ang tunog ng kanyang makina guys. O natin ang kanyang sose. Kaya pandarin natin. Let's go. Sa tingin nyo guys, saan kaya nanggaling ang tunog na yan? Para sa akin, kung ako tatanungin, yan po ay tunog ng Logitech ng kanyang timing chain. Para siyang kumalakalansing sa kanyang cylinder head at saka sa kanyang cylinder block. Para makonfirm natin kung ang tunog na yan ay timing chain, kailangan baklasin natin. Ang dapat baklasin yung putres, yung setter cover, at una muna yung takip ng kanyang timing chain guys. Ito guys, so, yung may dalawang bolt na yan. Diyan pa lang malalaman natin kung ang timing chain talaga ang problema ng kanyang motor guys. So tanggalin mo natin itong gold bolts ito na 6mm sa kanyang timing chain. Takip ang kanyang timing chain. Sa part na ito, dito natin makita ang sitwasyon ng kanyang timing chain. Kung ito ba ay lawlaw na or sobrang talagang bitay ang kanyang timing chain guys. Sa part na ito, medyo nahihirapan akong tanggalin ang kanyang takip. Kasi nga, ang unang gumawa ng mekaniko nito ay nilagyan ng maraming gasket oil. So puno ng gasket oil ito guys, kasi nga is nanigurado ang unang mekaniko na may iwasan niya itong magkaroon ng leak o tagas. Kasi ito kadalasang issue ng mga Experiment to 5FI, Arizona to 5FI na ganitong design na takip na may o-ring. Yan guys, oh, ang daming gasket oil. So check natin guys ang sitwasyon ng timing chain. Yun, maluwag na siya, no? Maluwag na siya. At napansin nyo ba ang kulay itim o grabing itim na kanyang sprocket? So may idea na ako dyan guys kung anong oil ang ginagamit ni Busing, kung bakit nagkaroon ng ganyang itim ang kanyang camshaft sprocket pala. So try mo natin itong ikot-ikutin guys gamit ang T-wrench na 12mm. So sa part na ito makita natin ang kanyang timing chain. Kapag inikot natin ng counterclockwise, lumalawlaw o bumibitay ang kanyang timing chain. So check na natin. So yun guys, oh, klaro, confirm na confirm. Oh, no! Grabe yung pagbitay. So sa part na dyan, kapag umiikot yan sa kanyang posisyon, lumalawlaw ang kanyang timing chain at didikit sa ating cylinder head at saka sa ating cylinder block pala sa ibaba na bahagi niya. So kaya nagkakaroon siya ng tunog kalansing o Logitech, para siyang umuumpog sa cylinder block, sa base ng ating cylinder block. So confirm na guys, ang problema ng kanyang motor ay timing chain. Para masimulan natin itong baklasin is unahin natin tanggalin ang mga bolt, lahat na makita natin sa kanyang stator cover. So tanggalin natin lahat ng mga bolt na yan guys, kasi need natin tanggalin ang kanyang magneto para makita natin ang sitwasyon ng kanyang roller guide. Kasi in-interview ko si Busing, yung roller guide niya at saka roller guide din sa block ay bagong palit. Kaya lang is ito ay hindi genuine. Mga replacement lang ito na nabibili niya sa online guys. So nagsuggest ako kay Busing na mas maigi is palitan ito ng original din. Tapos yung timing chain is palitan ng original din guys, para magka-coincide siya, para mabalik yung tunog na gusto nating ibalik sa kanyang makina guys, na wala na siyang kalansing o Logitech, o para bang dumidikit tuwing umaandar o umiikot ang kanyang makina. So medyo may tigasan nitong cover guys, kasi nga nilagyan din ng maraming gasket oil nung naunang gumawa nito, kasi pinalitan ito ng replacement na roller guide. Pero maingay pa rin kasi nga is yung timing chain na talaga ang may tama. So yun guys, kita nyo ba yan, no? Meron sa mga gasket oil o history na nabaklas na ito. So tanggalin mo natin itong socket para libre o maliwalas ang ating pagtanggal sa magneto. Gamit ang 17mm na socket ay tanggalin natin ang nut ng kanyang magneto guys, o luwagan.
Tatanggalin. Kasi mayroong washer yan. Oh. So, kailangan natin tanggalin yung washer niya at ibalik ang kanyang nut. So, ang purpose ng nut na pagbalik natin guys ay para paglagay ng puller, kung sakaling matigas yung magneto is madidipensaan yung entrance o entrada na thread ng ating crankshaft na hindi siya bubuka. Okay. So, yan po ang purpose ng nut na yan guys. Kasi yan po tumatama yung center axle ng ating puller. So, medyo sa part na guys, medyo maluwag lang siya, no? Hinamay ko lang ang pagtanggal ng kanyang magneto. Kasi nga is meron siyang history o napagtanggal ng magneto na noon ang gumawa nito. So, dito si Bossing lumipat sa ating shop guys kasi nakita niya ang ating trabaho sa ating YouTube channel na kababayan ko pala siya or kalapit bayan ko pala siya. Kaya nag-message sa akin at doon naman hinanap niya ang aking shop at natunto niya. So doon nag-usap kami at ayan, nagkasa kami ng schedule para mabuksan ang kanyang makina. So natanggal na ang ating magneto guys na medyo maluwag lang talaga siya. Tapos tanggalan na ng nut, medyo may kainitan ng kaunti kanyang magneto kaya kailangan natin nasapin. So yun guys, natanggal na ang kanyang magneto. Siyempre next, tanggalan natin ang kanyang starter gear na maliit, yung nakakonect sa kanyang starter motor mismo. Meron niyang bushing sa harap, baka mahulog, tandaan niyo lang siya. Next naman ang kanyang malaking starter gear mismo na pagdadala sa kanyang magneto pag-ikot. So ito na guys, klaro na malapit ang dumikit ang kanyang timing chain sa ibabang bahagi din ng timing chain. Para tandaan na yan na may problema na talaga o lawlaw na ang ating timing chain. At obserbahan ko guys, yung kanyang toser, yung rubber na nakasapin ay nahati na siya o na sira na. Yun o. Na tinawala yung kalahating rubber niya na nakapatong sa ating chain roller guide o chain cam roller guide. So itong part na ito guys, kita nyo ba yan? Lumalawlaw na talaga ang kanyang timing chain at malapit na siyang dumikit sa kabilang timing chain. So, indikasyon na yan na sira na ang ating timing chain talaga. So, tanggalin natin ang 12mm na 8nm na bolt na yan guys gamit ang 12mm na socket. Kasi yan po ay replacement din na nabili ni Bossing sa online. So, bibili na si Bossing ng genuine roller guys. Yung chain cam roller. So next naman, ang luwagan natin is yung bolt ng ating camshaft sprocket. Sa pagtanggal naman ito guys, no need ng i-timing. So doon natin i-timing yung timing mark kapag ikakabit natin siya pagbalik. So ibalik na natin siya. Doon natin itatap yung kanyang piston at saka i-close natin yung cams. Kahit hindi ito naka-timing guys, pwede itong tanggalin. Pero depende rin sa iyo kung nag-DIY o baguhan pa lang o nag-aspire na plano mag-class, so kailangan nakatap siya para may idea kayo kung saan tumama yung tamang timing. So yan po ibig sabihin ko guys, dalawang timing chain, no? Yan part, mas malala yun sa part na yun, no? Mas dumidikit siya kapag umiikot pa siya. So yan, no? Maklarong-klaro guys, yan, laulaw na yan. Yan po ang dahilan kung bakit lumalagitik na parang alternate ang tunog niya, parang pawala-wala. So para sa sumasayad. So yan po ang dahilan kung walang iba kundi ang kanyang timing chain. So at least guys, pag mapalitan natin ng timing chain, mabalik mo sa original natin tunog ang kanyang makina. Kung mayroon man tayong marinig na tunog, so ibang problema na rin yun. Importante yung parang kalansing lagitik ay mawala na siya. So tanggalin natin ang kanyang toser guys gamit ang 14mm na socket. Kasi nga mayroong toser dyan sa lalim, natutulak ng ating chain cam roller guide. So yun, tanggal ang kanyang spring. Ito din ay replacement na spring guys, medyo may katigasan ng kaunti kumpara sa original na spring. So yan guys, sabi kong napudpud na rubber na yan. So nawala yung kalahati. Ibig sabihin, lokal din po yan. Kasama din yan po sa in-order ni Bossing sa online. So medyo masyado siyang malambot kaya nahiwa siya sa ating chain cam roller guide. Kapag genuine kasi guys, kahit matagal na kababad sa oil, ay hindi basta-basta masisira ang ating rubber na kapatong sa ating toser. So ito guys, replacement din ito. At next naman, tanggal natin itong roller sa ilalim na bahagi, yung maliit. So medyo may kahirapan guys na makahanap din ng genuine. Ipagpasa Diyos. I-pray na lang natin kung meron tayong mahanap sa bayan. Kailangan makabili si Bossing guys para makabit agad natin. So tanggal natin ang kanyang maliit na roller. Next naman, yung gitna na roller guide guys. Kasi meron din yung roller guide. Kasama din yan sa pinalit ni Bossing. So check natin. So saka natin matatanggal yan ay kailangan natin tanggalin ang kanyang camshaft sprocket.
So yan guys, hindi yan nakatap yung camshaft sprocket niya guys, no, kasi nga baliktad yung timing mark niya. Nasa bandang bahagi sa right side. Yun, no, yung tinuro guys. Dapat nasa left side po yan nakaturo para nakatap talaga yan. Pero okay lang, at least saka natin babalik yan. Sa ako tuturo sa inyo kung paano ikabit niya ng nakatap position. So yun, sinikot na natin siya. So yung kulay klaseng oil na yan guys. So yan po ang tinasabi kong timing mark niya, no. Yan po ang tamang timing mark niya guys. So yung kulay na yan guys na itim, huwag kayong gagamit ng oil. Kung anong brand ng motor, yan din po ang brand ng oil niya guys. Yan po ang kadalasang nagiging resulta ng makina kapag oil niya ang kanyang ginagamit. So, yan po guys na. So itong rubber niya guys na medyo may kalambutan, yun, no? Local yan. Sa online din niya nakukuha. So bibilitin nila ng genuine dyan na sobrahan sa lambot. So ito naman timing chain niya. So pilitan natin ng bago yan, no? Naging kulay itim din. So yan din ang dahilan kung bakit lumalaw yan, dahil sa oil na ginamit niya guys. Pupunta si bossing sa bayan para bumili sa pisa ng kanyang motor. Ayos. 1 hour later. At ito na guys, after isang oras, nakabalik na rin si bossing. So syempre guys, ang pinaka natin gawin ay lagyan natin siya ng pampadulas. Kasi matagal po makapenetrate yung oil na ilalagay natin sa kanyang makina. Mas maigi is meron na siyang sariling pampadulas guys. Para automatic, smooth na ang pag-ikot niya sa loob ng ating makina. Siyempre, para mapasok natin na timing chain, kailangan natin makapasok ng tali. Kasi dito natin tatali yung timing chain guys, para mapapasok natin siya sa ating block at saka cylinder head. Ang timing chain po at ang mga roller guide na nabili natin, bali isang roller guide sa baba na maliit at saka yung sa taas, pati na yung toser, lahat po yan ay nakakahalaga po ng 1,500 pesos at si bossing po ang bumili niyan. Lahat po yan ay genuine. So next, ilagay natin yung maliit na roller guide sa baba guys na may alin na 5mm. So yan po ay kasali din sa presyo na 1.5 guys, yung maliit na roller guide na yan. So dapat mo nakapatong yung timing chain natin sa ating roller guide at hindi siya nakatagilid. So yun, higpitan natin gamit ang ating alin na 5mm. Next naman is yung cam na tensioner toaster natin guys, ang ikakabit natin. Dalawa yun, no? Una is yung replacement na lokal na binili ni bossing sa online. At ito naman bago guys, yan yung genuine. So yan po ang kanyang pagkaiba. So yung dulo yan guys, so magkaiba sila. Pero built-in po yung roller guide guys sa babaw, ha? Hindi na yan matatanggal. Once nasira yan, automatic palit na rin ang kanyang arm. Next, ilagyan natin ang kanyang bolt. So napakadali lang guys na mag-DIY, lalo na kung ikaw ay aspiring mechanic at nagpaplanong magbaklas assemble ng inyong makina. Nakabit na natin ang dalawang roller guide ng ating bagong timing chain. Next naman is yung roller guide naman sa gitna ng ating cylinder block. So depende na sa inyo kung saan nyo pasok yung roller guide, kung saan kayo komportable. Sa part nito guys, medyo nahirapan tayo sa bandang bahagi na yan kasi nga malaki yung roller guide. So lilipat tayo sa kanyang cylinder head kasi medyo may kaluwagan ng kaunti yung bunganga ng ating cylinder head papasok sa ating cylinder block. Kung pila natin na medyo nasa sentro na yung roller guide, saka natin ilagay yung bolt. I-make sure natin guys na tama natin yung butas ng ating roller guide at hindi siya na-disalign. Kasi kapag na-disalign yan, automatic mapituan po ang ikot ng ating timing chain. At huwag natin kalimutan din higpitan yung bolt sa gitna. Katalasan kasi yung mga DIY is hindi nahigpitan yung bolt sa gitna guys. Ang maging resulta is matatanggal yung bolt habang tumatakbo. At yung roller guide natin sa gitna is wala na siyang direction. So ngayon, kabit na natin yung tatlong roller guide. Next naman is yung kanyang camshaft sprocket. So ang ating crankshaft naman guys, assemblies dapat naka-top position yan. So ito yung top position ng ating camshaft pala guys. Ito. Yung may hiwa sa gitna. So yan, dapat naka-top position yan. Para automatic, nakatap din ang ating paglalagay ng ating sprocket. So yung kunya is nasa gitna yan guys, may guhit yan na palatandaan. So yun, kapag nakatap yung crankshaft natin o kanyang kunya, automatic, nakatap din ang ating piston. So ilagay natin ating sprocket, since nakatap ng ating camshaft. So kailangan natin ipalo guys, kung saan naka-direction yung camshaft pala natin. Para yung sprocket natin is hindi magiging advance at hindi rin magiging late yung pagkalagay ng ating sprocket.
Kasi ang mangyari nun, kapag naging late o advance siya, mapiktuhan ang ating andar, ang ating motor. Dapat nakasentro yan. Nasa gitna yung dila ng ating sprocket. So yun. Sikota-sikotin na natin guys hanggang masentro natin. At may lagay yung dila sa gitna ng tabas ng ating cams. Yun, nilagay na natin guys, no? Na nasa sentro na siya. Since nakatap nila ating piston, nakatap din natin crankshaft, automatic, aandar ang ating motor guys. Yun po ang advantage, no? So yun, kita nyo ba yung dalawang distansya ng ating roller guide guys? Ibig sabihin is malayo na ang kanyang distansya. Yan po ang magiging resulta once na nagpalit tayo ng bagong timing chain. Kasi po ang unang gumawa ng motor na to guys ay hindi palitan po ng bagong timing chain. Ang ipinalit lang ay mga replacement na 3 roller guide. So puro yun mga malalambot. Kaya ang resulta is umingay pa rin ang kanyang makina. O nagkaroon pa rin siya ng lagitik o sayad sa kanyang block at sa kanyang head. Nagpita na natin ang ating camshaft sprocket guys. So next naman is lipat tayo sa ibabang bahagi. Nakabit na natin ang timing chain, ang ating 3 roller guide. Next naman is ang kanyang toaster. So yung toaster pala niya is kasali rin yan sa set na 1.5. So brand new din yan at saka yung bagong rubber niya sa ating toaster is kasali na rin yan guys sa set na binayaran ni bossing. Kasi nung unang toaster niya is nahiwa yung rubber kasi sa sobrahan sa lambot. Kasi nga replacement lang ang nabili ni bossing sa online. So ito pinalitan natin lahat po yan ay genuine. So yung mga replacement guys, ang disadvantage nun is habang tumatagal sa loob ng ating makina is nagiging malambot yung rubber niya, no? So possible yun ang nangyari kaya nahiwa siya. So mayroon ding iba guys habang tumatagal is tumitigas. So yung kaso naman sa nabili ni bossing is malambot siya nung hinawakan yung rubber ng kapatong sa kanyang toaster. Higpitan natin gamit ang ating 14mm na sakit. So syempre guys, nalagay na natin lahat. Syempre pakita niyo na dito ang resulta ng ating timing chain, no? So yun, no? Di ba? At ito rin matigas na rin ang kanyang timing kadena, yun, no? Amazing! Noong unang video natin guys, doon pinakita ko sa inyo kung gaano kaluwag yung timing chain kapag pinaikot natin siya ng 360. So may part siya na sumayad talaga siya. So since ito bago na lahat guys, is mataas na ating kumpensa na hindi na siya magkaroon ng pagbitay o paglawlaw. So higpitan natin yung 8mm na bolt guys, before natin makalimutan. Next is ibalik natin lahat ng mga tinanggal natin guys nung una. So yung kung ano yung pinaka huling tinanggal natin, yun ano pinakauna ibalik natin. So ibalik natin ang kanyang stick bearing, lagyan natin ng counting papadulas para smooth ang pag-ikot ng ating timing chain. Dapat yung roller guide sa ibabaw na may kamay o arm, dapat nagsiswing yan, no? Hindi yan dapat nakag-stagnant. Kasi kapag nag-stagnant yan, hindi gagalaw ang ating timing chain. So ibalik na natin ang kanyang stick bearing. Next ang malaking starter sprocket. Next naman is ang kanyang magneto. So merong guide yan guys o kunya. So dapat nakashoot yung kunya para hindi kayo mahirapan paandarin ang kanyang motor. Kasi kapag hindi na-shoot yung kunya sa gitna at sa kanyang magneto, hindi talaga aandar ang ating motor guys. Magbabalik talaga kayo sa pag-troubleshoot. So ilagay natin ang kanyang washer, ang kanyang nut. Ipitan na natin gamit ang ating impact wrench. So pwede rin nauna yung sprocket, pwede rin nauna yung magneto. Depende sa inyo guys kung saan kayo komportable. So nabalik na natin yung kanyang magneto. Next naman, takpan na natin yung kanyang sprocket guys. So sure tayo dyan kasi hindi na siya naglalawlaw at na-check na rin natin. Pwede natin takpan yan guys, yung bagay na yan. So nalagay natin ang kanyang takip o kanyang cranky shell sa kanyang stator. Ibalik na natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin. So sa tingin nyo guys, kung kaya mag-DIY, lalo na sa mga malayo yung shop, saka hirap makahanap ng mekaniko. So kapag napanood nyo itong video na ito, malaking tulong ito sa mga nagbabalak na magsaayos sa inyong motor at magpapalit ng bagong timing chain. Ito kasi kayong kadalasang issue ng mga RS-255, XR-255 na issue sa timing chain. Kasi nga is malit yung pinalit. Kumpara ng mga unang labas ng mga carbis, malapad yung kanyang timing chain. Ito naman timing chain ito ay nakuha itong design sa mga W100 at saka XR110. So ilagay na natin lahat ng mga bolt guys na tinanggal natin. May by sizes yan, may dalawang maikli dyan at lahat naman ay mataas na siya. Yung dalawang maikli guys is sa bandang bahagi yan sa ibabaw, no? Malapit sa ating starter motor. So ilagay natin yan. So kami siyempre kung may katanungan kayo, mag-iwan lang kayo ng comment sa baba.
kung sa tingin yung problema ng motor ay related sa ginawa nating video ito. Maraming salamat at ma-reply natin yan kapag tayo ay online o magkaroon ng panahon. Okay. At syempre hindi matatabunan yung mga comment nyo guys. So nilagay na natin ang kanyang bolt. Syempre guys, hindi makukumpleto ang ating trabaho, no, ng ating motor na hindi natin paparinig sa inyo maya ang unang tunog ng kanyang makina nang hindi pa natin siya napalitan ng bagong timing chain. So ito na guys, ang unang tunog, hindi pa natin napalitan ng bagong timing chain. Yung ganun. Diba, may lagitik. At syempre guys, ito naman tunog ng kanyang makina pagkatapos natin mapalitan ng bagong timing chain. Kaya pandarin natin, let's go. Pero huwag ganun siya. Okay. So yun na guys, balik na ang tunog ng kanyang makina, wala yung lagitik. Lang dahilan ay ang timing chain. So useless po ang pagpapalit ng mga roller guide kung hindi natin mapalitan ng bagong timing chain ang kanyang motor. Kasi yung pinakauna talagang issue is yung timing chain natin. Kapag lumalaw-law na is dapat na talagang palitan. So bago na rin lahat ng pinalit natin lahat guys, yung timing chain, lahat ng roller. Kaya wala tayong dapat pang suspitsahan para magkaroon pa siya ng lagitik. So yan lang guys, nasa araw sa naman tutunan kayo kapag yung motor ay RX-75 RX-75 is naka-experience ng ganitong scenario, lagitik sa left side na bagay. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Ride safe, God bless, at wala tayong kalimutan, siyempre i-shout out natin ang may-ari at matiwala sa ating munting shop. Isa sa mga subscriber natin yan guys sa ating YouTube channel. Ayos, shout out sa boss at maraming salamat. Ride safe, God bless. Ayos.